Nagulantang ang buong bansa sa biglang pagbibitiw ni VP Inday Sara Duterte sa kanyang posisyon bilang Secretary ng Department of Education. Sa kanyang pahayag kanina, sinabi ni Duterte na oras na para ipaglaban ang tunay na pagbabago sa administrasyon ng bansa. Dagdag pa niya, hindi na umano niya matitiis ang mga maling patakaran at direksyon ng kasalukuyang administrasyon ni Pangulong Kuting Jr. Ayon kay VP Inday Sara, matagal na niyang pinag-iisipan ang desisyon na ito at handa na siyang harapin ng anumang hamon na dala nito. Ipinahayag din niya ang kanyang layunin na labanan ng aniyay hindi makatarungan at hindi makatotohan ng pamamalakad ng Marcos administration. Marami ang nagulat at nagtaka sa kanyang naging hakbang, lalo na ang kanyang mga taga-suporta na umaasang magpapatuloy siya sa serbisyong publiko. Samantala, naglabas naman ng pahayag ang kampo ni Pangulong Kuting na nagsasabing iginagalang nila ang desisyon ni Inday Sara at hinihiling ang pagkakaisa ng bayan sa gitna ng isyong ito. Subalit sa kapalit ng lahat, malinaw na mas tumitindi ang tensyon sa loob ng pamahalaan. Abangan ang mga susunod na kabanata sa mainit na usapin na ito na tiyak na nagbibigay daan sa mga bagong diskusyon at pagkilos sa larangan ng politika sa Pilipinas. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga suyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Mga palangga, an hour ago ay nag-resign na nga si Inday Sara sa pagiging secretary niya sa Department of Education. Ngayon, dun sa kanyang speech ay talaga namang sinabi niya yung mga na-achieve nila, not only her, kundi yung mga, syempre, mga kasama niya na nagtatrabaho sa Department of Education. So pinahalagan niya yung mga kabataan, naglitanya siya kung ano yung mga achievements, kung paano iniwas ang mga bata sa polboron, sa mga krimen, mga ganon. Yung very inspiring yung kanyang statement. So kung gusto niyo panoorin, puntahan niyo lang nasa kanyang page yun. Doon na tayo tututok dito kung ano ba yung impact ng kanyang pag-resign. Mga kababayan, kung natatandaan ninyo, last year pa lang, gigil na ako kay Inday. When I say gigil na parang, Day, umalis ka na dyan sa mga traidor na yan. Kung natatandaan ninyo nung May, kaya nagkaroon ng salitang tambalusdos, di ba? Dahil si Inday ay nag-resign siya sa Lakas CMD. Yun ang unang hudyat, di ba? Dahil tayo, nagkaroon na tayo ng parang excitement na this is it. Pero mas, kumbaga, ayon sa ating mga nakakausap na mga abogado at magagaling, hindi basta-basta magre-resign si Inday Sara during that time. Okay? So ngayon, dahil sobrang kapalpakan ang ginagawa ni Bangag Jr., anong klaseng mga kapalpakan? Pagnanakaw sa kaban ng bayan, pagkasangkot nila sa kidnapping, sa smuggling, sila mismo, paggigipit sa mga katulad ng mga vloggers like me and like Eric, Lorraine, Doc Lorraine, SMNI, kayo, kay Attorney Glenn, sa lahat ng mga nagsasalita dyan sa Maisog. So, syempre during that time, nung nag-resign si Inday sa Lakas CMD, nakikita niya na yung pagiging traidor ni Bangag, ni Lisa Tanas, ni Romualdez. Nakikita niya yan, pero syempre, sa gyera, kumbaga sa laban, hindi ka naman basta-bastang ilalay mo ang iyong mga kartada, di ba? Hindi mo pwedeng ipakita. Kung kailangan mong magtiis muna, magtimpi, gagawin mo, di ba? So ngayon, mga kababayan, marami nagsasabi noon, di ba? Kahit kayo gusto nyo nang umalis si Inday doon sa kanyang pwesto bilang appointee ni Bangag Jr. sa Department of Education. At syempre, yung mga iba natutuwa sila. When I say iba, ito yung mga kakampi ni Bangag. Matuwa lang kayo. Matuwa lang kayo ng bonggang-bongga, pero hindi nyo alam kung ano yung kahinatnan nyo sa ngalan ng taong bayan.
Kasi mga palangga, sabi ko nga, actually this is not about yung nangyayari sa Pilipinas. Kung titignan mo, ang pagmahal ng mga bilihin, di ba? Ang pagtaas ng gasolina, ang walang oportunidad para magtrabaho, ang sa smuggle ng pamilyang Araneta, Marcos, Romualdez, Michael Ma, lahat mga hayop na yan. Di ba? Sila ang leader ng sindikato. Kaya naman, siguro nakita ni Inday yan na tinimpi niya lang, okay, na ang bangag na gobyerno ay isang mafia at sindikato at this is the moment, ngayong araw na ito, na mag-tender siya ng kanyang resignation and effective hanggang July 17. 1 month pa. So magsisilbi pa siya hanggang July 17. Pero ang tanong, di ba? Baka July 17 siya na presidente. Di ba? Sabi ni Maisog, the end is near. So ngayon, mga kababayan, noong mga nakaraan, actually, mga nakaraang taon, last year actually, siguro mga last quarter of the year, meron tayong, ba't nawala ako? Akala ko nawala ako. So meron tayong mga nakakausap na mga taong may alam sa mga pangyayari. Actually, kinukulit ko nga itong taong ito. Kailan magsasalita si Inday? Kailan? So kilalang tao ito. So, hindi mo akalain na nakakausap ko itong taong ito. So, constant talaga, sobrang Sara talaga siya. So, ang clue niya is bata. Okay? Bagets kaysa sa akin. Okay? At halos talagang constant yung communication namin. Sabi ko nga, nung kasagsagan talaga ng talagang boljak, sabi ko nga dito sa taong to, sabihin mo kay Inday, prinse-prinsesa na muna sa dyan at kami na ang bahala buboljak sa mga bangag na ito. At pag dumating yung tamang panahon na nakapag-isip-isip siya na tama na, sobra na, then we will support her. Kasi nakikita natin kung ano po ang ginagawa ng bangag na gobyernong ito. Sabi ko nga sa inyo, hindi ito dahil sinusuportahan natin si Inday, pero ito yung nararamdaman ninyo na mataas na presyo ng bigas na walang naganap na 20 pesos, mataas na krudo, mataas na galunggong, mataas na baboy, lahat ng binibili ninyo ay hindi nyo na nga kayang mabili ng 1 kilo, patingi-tingi na lang dahil sa pambubudol sa inyo ni Bangag Jr. Ngayon, ang basahin natin ngayon yung Article 7, Section 4 ng Constitution na I think ito din yung pattern na tinahak ni former President Gloria Macapagal Arroyo nung siya ay nagbitiw bilang DSWD Secretary nung panahon ni ERAP na kung saan nakikita na ni GMA na pabulusok na si ERAP. So I think ito rin yung nakikita ni Inday na pabulusok na yung bangag niyang ka-unit team na nakipag-unite hindi para sa pagbabago, hindi para sa pagbangon, kundi nakipag-unite sa mga sindikato para pahirapan kayo, para mag-party sila every single day dyan sa Malacanang, magpa-fireworks sila, mag-travel sila, samantalang kayo hindi nyo kayang bilhin ang bigas na premium man lang dahil walang naganap na 20 pesos per kilo na bigas. Yan ang pambubudol ng gobyerno ni Bangag. Kaya ngayon, siguro nakita na ni Inday na tama na, sobra na. Then, etong sinasabi ng batas na Article 7, Section 4, ay ito ay magsasabi na kung takbo pa ba ang presidente o ang vice-presidente as re-electionist. Basahin natin. The President and the Vice President shall be elected by direct vote of the people of a term of 6 years, which shall begin at noon on the 13th day of June, next following the day of the election, and shall end at the noon of the same date 6 years thereafter. Okay. The President shall not be eligible for any re-election. No person who has succeeded as president, okay, and has served as such for more than 4 years shall be qualified for election in the same office at any time. Sabi dito, mga palangga, no person has succeeded as president
and who has served as such for more than 4 years shall be qualified for election in the same office, mga kababayan. So ang ibig sabihin, mga palangga, dahil si Inday ay hindi pa nakaka 4 years, ay pwede siyang mag-re-election kung siya ay maging presidente sa July, dahil sa makikita ninyo maaring doon ang taong bayan ay kikilos na dahil mapapanood yun na yung Polvoron video o yung 5 pictures na sumisinghot si Marcos Jr. Baka ilabas na by June 30 or July 1, who knows, di ba? So dito mga palangga, di ba? Dito mo makikita na itong timeline na ginawa ni Inday, baka nga ilalabas na ng may hawak ng 5 picture. Ito, para ito ang simula na sa tuluyang pagbulusok ng mga bangag, mga kababayan. Okay? So, ibig sabihin, ang mangyayari dito ay kaabang-abang. Okay? So, dahil nga, mga palangga, okay, asan na yung binabasa natin? Okay? Okay. Ay, sabi dito pa pala, hindi pa pala tayo tapos basahin to. No vice president shall serve for more than 2 successive terms. Okay? Voluntary renunciation of the office for any length of time shall not be considered as an interruption in the continuity of the service for the full term of which he was elected. Okay? So, ang translation nito, sa ilalim daw ng Article 7, Section 4 ng ating konstitusyon, ang Pangulo at Pangalawang Pangulo ay ihahalal sa pamamagitan ng direktang boto ng taong bayan para sa isang termino ng 6 na taon na magsisimula sa tanghali ng ika-13 araw ng Hunyo, kasunod ng araw na halalan at magtatapos sa tanghali ng parehong petsa 6 na taon pagkatapos nito. Ang Pangulo ay hindi maaaring muling mahalal. Walang sino mang humalili bilang Pangulo at nagsilbi bilang Pangulo ng higit sa 4 na taon ang maaaring mahalal sa parehong posisyon anumang oras. Walang pangalawang Pangulo ang maaaring magsilbi ng higit sa 2 sunod-sunod na termino. Ang kusang loob na pagtalikod sa tungkulin sa anumang haba ng panahon ay hindi ituturing na isang pagkaantala sa tuloy-tuloy na paglilingkod sa buong termino na kanyang pinaghalalan. Okay, maliwanag na hindi maaaring muling tumakbo ang Pangulo, ngunit maaaring muling tumakbo ang pangalawang Pangulo. So ngayon, narinig nyo na rin naman, siguro narinig mo sa mga abogado, nag-explain ito na talagang waiting lang talaga itong si Inday na maka 2 years siya. Okay? Para siya ay mag-alsa balutan diyan sa kanyang pwesto dahil hindi niya na kayang tiisin ang mga pandarambong, ang mga pangwawalang hiya ng gobyerno ni Marcos Jr. Ngayon, mga kababayan, kaya tignan niyo yung mga ni Inday, yung timeline niya, di ba? May, nag-resign nga siya sa Lakas CMD, tapos nung nakaraang taon, na linggo na sinasabi niya na ang unit team ay during tapos na yon, nung halalan lang yon. So yun yung mga paano niya sa inyo, yung mga pahaging o teka, baka nag-message na yung kausap natin. Okay. Okay. So ngayon mga palangga, dami nagme-message tungkol sa ni Sarah. Okay. Okay. So ngayon, mga palangga, kinakabahan na si Marcos Jr. Bakit siya kinakabahan? Ayon sa ating source, sa pag-resign ni Inday. Kasi kinakabahan sila, baka any moment ilabas ang Polvoron video o yung mga pictures na nag-addictus benedictus siya. Yan naman ang kinatatakutan niya. So, ngayon ako sa nakikita ko dito, dahil dun sa aking mga source nga, nakausap ko na pinanggigigilan ko sila, kailan ba itong magsasalta si Inday. O, ang sabi lang sa akin, Maharlika, be patient. May sariling timeline si Inday. And this is her timeline. Okay? So ano yung timeline niya? Well,
laging sorpresa naman yung kanyang timeline. Pero ang nakikita natin dito, hindi ito gagawa ng aksyon si Inday na magre-resign ng ganun-ganun na lang. Ginamit siya ni Marcos Jr. sa panglilinlang sa inyo. Kaya si Inday nakipag-partnership sa kanya, nakipag-unite para sa continuity ng mga infrastructures at para sana pamurahin ng mga bilihin at sinasabi ang 20 pesos per kilo na bigas. Ngayon, ang ginawa ni Marcos Jr., nakipag-unit team siya o nakipag-unite siya sa mga sindikato nga. Dahilan kung bakit kayo ay hindi makahanap-hanap ng trabaho. Dahilan kung bakit kayong lahat, whether you are pula, puti, green, whatever your color, mga kababayan, hindi na kayo makabili ng tamang pagkain dahil sa inyong kahirapan na makahanap ng trabaho. Magkano ang minimum wage natin, mga kababayan? Ang ordinaryong mamamayan, 500 plus. Okay? Tignan natin to. Magkano ba ang minimum wage sa Pilipinas? Magkano sweldo nyo, palangga? Magkano ang minimum wage niyo? Tignan natin kung magkano ang minimum wage sa Pilipinas. Tignan natin. Okay, I think nandito kanina. Alright. Minimum wage. Okay. Minimum wage Philippines. Tignan natin. Google natin. Minimum wage Philippines. Okay, Philippines. Google natin. Google. Okay, mga palangga. Magkano? As of 2024, oh wow. The minimum wage ranges from 573 pesos to 610 per day. Depende kung sa probinsya ka o sabi ni Heidi 610. Magkano ang mga bilihin? Okay, magkano ang bilihin? Nakakabili pa ba kayo? Yung aking kaklase ay tinanong ko siya kanina, sabi ko magkano na ba ang mga bilihin? Tignan mo, sinendya sa akin, kompleto pa, may mga picture pa. May mga picture ng baboy, ayan, atay balunan, kompleto. Tahong, 90 per kilo. Lahat sinendya sa akin, mayroon pang mga presyo. Okay, tignan natin. So, base dito sa kanyang listahan na sinend sa akin, mga kababayan, sabi ko nga, ito po ay usapin ninyo lahat. Ayan, pinaano pa niya sa akin, ayan, yung mga presyo, fresh whole chicken, So, 610 ang inyong sweldo. Ito sa mga regular worker. Tignan mo. Buti sana kung may trabaho ka, makakabili ka pa ng kahit konti nito, kahit tingi-tingi, kahit 1/4 o isang guhit. Fresh whole chicken, 190. Whole chicken, 210. Tahong, pampano, 420. Basta, ang taas ng presyo, ayoko na i-itemize lahat. Ang ibig kong sabihin dito, mga palangga, simula nung pumasok si Bangag Jr., lalo kayong nahirapan sa pagbili ng mga pangunahing bilihin kasi imbes na ibigay sa inyo ang pera through project, ay ninanakaw ng mga walang hiya. At ito ang nakikita ni Inday Sara, malamang sa malamang na hindi niya kayang sikmurain ang ginagawa ng Bangag Jr. at si Lisa Tanas na walang humpay magpaaral ng trolls o magpaaral ng bayarang vlogger sa London. Pera nyo yun. Walang humpay na magbigay ng mga ang tawag dyan, payola sa mga mainstream media na ayaw kumibo at ayaw magsalita na naturingang fourth estate na sana ay magkakaroon ng check and balance sa isyong politika. Pero binabayaran ng jutang ginimes na gobyerno ni Bangag yan. Diyan po napupunta ang pera ninyo. Kaya ni galunggong, ni 1 kilo, hindi kayo makabili. Kaya 1/4 na kayo o baka 1/8 pa o isang guhit. Yan. Ngayon, itong pagre-resign ni Inday, ito ay nakikita niya kung gaano katalamak ang panggigipit ni Marcos Jr. Kaya ikaw, Bangag, antayin mo na hihilain ka ng taong bayan dyan sa iyong kinauupuan na peking pwesto na hindi naman ikaw nagpapatakbo kundi ang asawa mong taksil, traidor, Bangag, Bartek, lahat na at 10 ng inyong mga kasabwat dyan sa pamumuno ng mafyang gobyerno. Bakit kamo? Sa tingin nyo ba na mafia ito? Sa tingin nyo ba hindi nakikita ni Inday Sara ito?
yung nag-open ng investigation na si Congressman Swansing tungkol sa agricultural smuggling na ang yabang-yabang noon na ito ganyan-ganyan, kailangan mapanagot ang mga ang mga smuggler katulad ni Michael Ma, di ba? Nagtawag-tawag pa siya. Asa na si Swansing? Ayun. Nasa Partido Federal na, nagsama-sama na. Pero ito'y nakikita yan ni Inday yung mga ginagawa nila. Bakit ko sinasabi itong agricultural smuggling? Pinigil ni Marcos Jr. ang hearing na panagutin si Michael Ma. Dito sa kinasasangkutan yan, agricultural smuggling. Pero ano nangyari? Pinigil ni Bangag noong January 29, 2023 noong kinausap niya si Zubiri, Senate President pa noon, at ang kanyang kapatid na si Tambaloslos, ay kapatid pinsan, na nagkaroon sila ng legislative agenda. Then, after that, wala nang hearing magpakailanman. At sabi ko nga, hindi rin inulat ng mga taksil, traidor na mga mainstream media, na mga reporter, ang pag-appoint ni Marcos Jr. bilang special envoy to China ni Michael Ma. Tinraidor po kayo ng mainstream media. Tinaksilan kayo. Diba? Pinagtaksilan kayo at ito'y nakikita ni Inday Sara at siguro hindi yan nakayang sikmurain na kasama pa siya sa mafyang gobyerno. Dahil ako, last year pa lang, gigil na rin ako kay Inday na nagpapaubaya siya na ginaganito siya, tinraidor siya ng mga bangag. Tandaan ninyo, noong panahon ng 2022, ako ay Marcos ang nasa utak ko. Sabi ko nga, nung si Inday may sinasabing tatakbo na presidente. No, hindi si Inday, bata pa yan. Kasi sa kagustuhan ko na ang Marcos Jr. ang maupo dahil akala ko tuto pa rin niya yung mga pangako niya. Pero sabi nga ninyo, mga dilawan dyan, hindi na kayo natuto sa ating madilim na history. And now, tama kayo. Pero bakit kayo ay hindi natuto? Bakit ayaw nyo magsalita ang iba sa inyo? Mga palangga, eto na ang panahon para durugin, para i-shoot sa kumunoy si Lisa Tanas dahil hindi po si Marcos Jr. ang nagpapatakbo ng Pilipinas, kundi si Lisa Ahas. Tignan nyo yung PTB4 na si Ana Puod. Okay? Puod ba? Okay. Na tinanggal nila. Dahil lang hindi na control, hindi na cover up kasi live yun yung pagharbat ni Lisa ng alak kay Chis Escudero. Pinagtatanggal o tinanggal. Then nagrereklamo itong mga taga PTV4. Kaya nga sabi ko sa inyo, magsalita na kayo. Sabayan nyo na ito. Nakita nyo kung gaano kahalang ang kaluluwa, kung gaano kasindikato ang gobyerno ni Marcos Jr. Nagtatrabaho ka lang. Diba? Nag-videoan mo live ang mga kasinungalingan ni Bangag Jr. at ni Lisa. Bigla siya nang harbat ng alak. Kasalanan ba ng photographer yon? Na-anticipate ba ng photographer yon na dahil siya ay bartik, aagawin niya yung alak, then na-capture ng camera, tatanggalin nyo ngayon yung head ng department? You have to think. Think. Sabi ko nga, kung galit man kayo sa mukha ko, pero for sure, naniniwala kayo na kayo mismo, whether you are middle class o mayaman, hirap na hirap sa pagbayad ng kuryente. May nag-send nga sa akin bill sa kuryente kanina. Mga palangga ko, mga follower ko. Okay. Ano sabi sa akin? Ano ba itong mga na to? I think ito. Ang bill lang daw nila dati nasa 2,000 pesos, 2,500 mga ganon. So ngayon 5,000 na. Takpan lang natin tong baka magurgur itong mga taong nagsisend sa akin. June, ayan, June Alright? Wala bang dito makikitang niya pangalan, tingnan natin. Baka gurgurin ni Lisa Smugs. Okay, bill computation. Ayan, 5,000, 55.50. Ang sabi sa akin, Miss Maharlika, dati nasa 2,500 lang po ang aming bill. Ngayon, 5,000 na. O, ano to? Generation,
generation 27, transmission 221, system loss 248, distribution 1,195, subsidy 0.28, government taxes 528. Tumutok tayo dito sa government taxes na ito. Pagkalaki-laki 528. Yan yung binubulsa ni Marcos Jr., ni Bangag at ng kanilang mga kasabwat palabas ng Pilipinas. Yan po ang ninanakaw nila sa inyo. So whether you are dilaw, pula, puti, unless na kayo ay bumubungkal ng pera, hindi kayo maaapektuhan sa pinagsasabi ko. Pero ang issue na ito ay issue nating lahat. Kahit ano pa ang political views mo, binaboy kayo ni Marcos Jr. ng kanyang asawa na Bartek Lasinggera. Tangina. Ayaw nyo pang kumilos. Ayan na, si Inday, baka mamuno na yan. At yan po ang kinatatakutan ng mga bangag kasi alam nila na mayroon talagang 5 pictures na sumisinghot si Kuting ng Pulburon dahil mismo yan ay sinumpaan ni Agent Morales doon sa Senado nung siya ay pilit ginigipit ng mga honghang na senador. Actually, mga palangga, okay, itong isang ito, actually, mahirap kasi magsalita, ayoko sila pangunahan yung tungkol sa Pulburon video. Okay? Yung may hawak nito. Well, sige. Hold nyo lang, hayaan ko na sila muna. Baka ano pa masabi ko dito. But ganun pa man, natatakot na ito si Bangag. Dahil wala na siyang ka-unit team na malakas na binoto, totoong binoto ng 32 million na botante. Dahil si Marcos, hindi naman siya binoto ng 32 million dahil yan paulit-ulit na sinasabi ni Attorney Glenn Chong na nakipagsabwatan si Lisa Araneta Marcos sa Smartmatic para dagdagan ang boto ni Marcos Jr. Tignan ninyo. Ilang beses nagdadadakdak si Attorney Glenn Chong, nagsasalita sa maisog dito sa live namin na si Lisa at Marcos Jr. ay dinistrongkar, nakipagsabwatan sa Smartmatic. Ni isa ba mayroong binanggit o nagpaliwanag si Lisa Tanas? Never. Pero sa pangaagaw niya ng alak, nagbigay siya ng statement at nagsinungaling pa doon na nag-usap daw sila, di ba? Alam niyo na yung conversation, 10-minute conversation, pero kitang-kita niyo naman yung ngangabels niya, walang isang word na namutawi doon. So, again, kahit anong political views mo, hindi ka naman siguro mangmang o syunga o bulag na niloloko ka na ni Lisa Araneta Marcos Bartek. Niloloko ka, pinapaniwala ka na mayroong conversation between her and Chis Escudero, pero wala. Nakita ninyo, blatant lie. Harap-harapang kasinungalingan ang ginagawa sa lahat ng mamamayang Pilipino. Kaya nakikita din yan ni Inday, kaya I believe, nag-decide siya na tama na ang pakikipag-plastikan dito sa mga bangag. Ano ba ang achievement ni Marcos Jr.? Nagpaliwanag ba sila? Nagpaliwanag ba si Marcos Jr. sa inyo na kung magkano ang nagastos niya sa travel expenses nila? Saan ang transparency and accountability? Last year, tinanong siya. Hindi ko alam kung si Sas ba ang nagtanong dyan during yung pinapunta sila dun sa Malacanang tungkol sa expenses ni Marcos Jr. Ang sabi, ilalabas daw nila. Anong petsa niya? Wala pa rin silang inilalabas kung magkano ang expenses niya labas at palabas-masok sa bansa. Yang gastos na yan, mga kababayan, ilang beses natin ibinlag. Sinasama nila ang buong barangay. When I say buong barangay, kamag-anak, kabit, ninong, ninang, inaanak, lahat. At your expense. Taxpayers' money. Remember, tinatanong ni Ka-Eric, ni Doc Lorraine, si Tambalustos na nag-ugat sa kanilang pag-suspension. 1.8 billion ba ang kanyang expenses sa kanyang opisina? Anong ginawa? Imbis na magpaliwanag sa taong bayan, niligwak, kinontempt si Ka-Eric at si Lorraine. At
Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!